ugali, pagtiisan natin. Kasi siya nga nagbigay ng example na nagtiis siya ng hirap. Pakinggan yung kasunod. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. Isa po itong bagay na dapat tularan natin. Kung dating gumawa ng kasalanan, tularan daw natin siya. Nagbibigay siya ng example. At hindi siya nagsisinungaling kailanman. Hirap nito, hindi ka magsinungaling. Minsan tayo, mabilis tayo magsinungaling. Dapat hindi daw. Pagsikapan natin, huwag tayo mabuhay sa kasinungalingan. Kasi po, pangit po yung sinungaling. Number 3, nang siya'y inalipusta, ito na ha, pakinggan yung mabuti. Nang siya'y inalipusta, hindi siya gumante. Dapat daw natin tularan siya pag sinabihan ka, pangit ka din. Dapat daw hindi gano'n, daw natin gantihin. Pangit ugali mo, pangit ka rin. Pag binura ka, burahin mo rin, balik daw. Ayaw na ng gano'n. Sabi nga, pag kayo ay ilusig, pag kayo pinagwikaan ng masama, sabihin nyo lang, pagpalain ka ni Lord. God bless you. Huwag mo nang gantihin ng masama. Ito po yung example kung paano mabuhay ang katulad ni Jesus. Hindi lang siya nagkatawag tao para ipadama yung pagmamahal, kundi nagbigay siya ng example paano mamubuhay na karapat-dapat sa Diyos. Huwag tayong maghiganti sa mga taong gumagawa o nagsasalita sa atin ng hindi maganda. Likas na sa atin, pag nasabihan tayo, minsan yung emosyon natin, grabe pag minsan manununtok tayo. Alam niyo po ako, madalas po ako sa trabaho. Lagi ako nagtitimpik, si mga katrabaho ko, makukulit. Pag ako napikot, manda ka sa akin, upahan kita. Umiiral din yung kasalbahiran. Pag yung ako yung napupuno, ginaganon ko siya. Sige, subukan mo ako. Ginaganon ko minsan. Pag yung punong-puno na ako, hindi po sumusobra na kayo ha. Sumusobra na kayo. Takot din sila. Tapos sabi mo, bakit dapat hindi ganon? Ialam pa naman yung pastor ako. Tapos ganon yung attitude. Talagang minsan bumibigay tayo pag yung sumusobra na yung mga tao sa atin. Talagang pero ito yung gustong bigyang pansin ni Lord sa atin. Huwag daw tayong bumati ng masama sa masama. Isang halimbawa daw po. Bakit nagkatawa ang tao si Jesus? Bigyan na tayo ng halimbawa na dapat tularan. Nang siya'y inalipusta, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nananalig siya sa Diyos na makatarungan. Ano? Hindi ito madali yung part na ito sa buhay natin. Kapag tayo sinabihan ng di maganda, huwag na natin silang gantihin. Pag-pray natin. Kaawaan natin ang mga taong hindi naman maka-Diyos ang kanilang mga attitude. Huwag nating sabayan. Kasi tayo, kuminsan sinasabayan natin yung ugali nila eh. Bakit? Ikaw lang marunong? Ganun minsan. Pero gusto kong makita natin na si Christ, nagkatawang tao, hindi lang para ipadama yung pag-ibig niya, kundi binigyan tayo ng halimbawa kung paano tayo makipagkapwa. Alam niyo po ba kung sino yung mga taong nagsiksikan sa kulungan? Hello? Alam niyo kung sino, anong uri yung mga taong nasa kulungan? Karamihan yung mga taong kunti ang pagtitiis. Hindi makatiis, hindi makapagpasensya, pumapatay. Di ba? Karamihan mo, nakakapatay na sa kulungan na yan. Bakit? Kunting pasensya lang, nakakapatay. Hindi ba rin magtiis? Kung masakit ang salita, sige lang. God bless you. Kahit masama loob mo. Ang mahalaga mo nang gantihin. Kasi pag ginanti mo yan, possible na lalo kang mapasama. Ito nasaktan mo, nakulong ka. Pasko, nasa kulungan ka. Ito, masaya ka ba? Sabi ng mga magpapasko sila sa kulungan, sabi ni Marcos. Mahirap yun, nagpapasko ka sa kulungan. Bakit? Hindi marunong magtiis. Galit ka na, tiisin mo. Yung galit mo, tiisin mo. Gusto mo nang upakan, tiisin mo na lang. Pag-pray mo, Lord, pagpalain mo yung tao nito, Lord. Kasi gusto mo nang bigyan ito ng isang isang kamao.
Ako minsan, sumasabog ako minsan. Natutulog lang po yung namin sa inyo. Yung misis ko po, iwala ko manonood siya. O, hindi naman siya, ilang beses ko na nasampal. Natutulog lang. Mga 4 na beses lang. Nung simula kami magsama, nasampal ko po. Kasi hindi ko kaya. Sumasabog ako. Sobra na. Sobra na. One time, nasuntok ko pa yan. Bago pa kami. Wala pa kaming 1 year. Nasuntok ko yan. Kristiyano na ako noon. Tapos na ako sa pag-aaral ko ng pastor. Minsan, hindi ko na kaya. Sumasabog yung pagiging tao ko. At least sinaamin ko sa inyo. Pero ngayon, simula lumipat kami dito, hindi ko na talaga sinaktan. Bakit? May tiyatsa kong hawak. Kaya-hiya malaman na nagakit ako ng asawa. Salita lang. Pero yung physical, hindi ko talaga sinaktan simula lumipat kami dito. Simulang nag-handle ako ng chance. Pinigil ko na yung sarili ko. Pero doon kami sa Taguig, nung tumatayo pa lang ako ng bilang assistant pastor, ilang beses ko nasampal. Kita ng bituin. Lakas ko pa naman manampal. Nasuntok ko pa yan. Sa beses. Buti hindi bumukol, hindi ko alam kung saan tinamaan. Nasuntok. Sobra talaga. Sakit ng salita. Grabe sakit magsalita. Kaya hindi ko halos matiis. Kaya ito po yung isang bagay na bilang Kristiyano, habaan natin yung pagtitiis natin. Pag hindi tayo matiisin talaga, ay, sarap manuntok. Hindi naman yun. Sarap manakit. Di ba? Para madala. Ayaw ni Lord na ganun eh. Eh kung paano kung mahina ang pagtitiis, pagtitipid mo, makapatay ka, makasuntok ka, makapatay ka, pulungan bagsak mo, kahihiya ka. Kristiyano ka tapos balitaan, ayun ba yung Kristiyano? Nag-IT ka pa tuloy, nakulong ka. Kulang ng pagtitiis, ibig sabihin, kulang pagtitimpik. Pagtiis tayo, laitin tayo. Hindi lang, huwag ka lang makamaya. Pasimba-simba ka pa.